Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa bawat isa sa amin, upang maranasan po namin, Panginoon, ang kalalagayan, O Diyos, na kami mapagtagumpay. Hayaan mo, O Diyos, na sa aming mga buhay, minsan pa sa umagang ito, O Diyos, marapatin niyo po kami sa iyong dakilang presensya na alam naming sumasa aming kalagitnaan. Search our very hearts, O God. Siyasatin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sa lahat namin nagawang kasalanan, Panginoon. Pagsalansang o hindi pagsunod sa iyong kalooban o sa iyong kautusan. We come humbly in your presence right now. And we do believe, O God, na gayon na lamang ang pag-ibig mo sa amin. Pinangako mo sa iyong salita. Nung kami tutohanang lalapit sa iyo, ikaw, O Diyos, ay tapat at banal upang kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. And we thank you so much, Father, for your gift of your only begotten Son, Jesus Christ of Nazareth. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, and we likewise thank the Holy Spirit who will minister upon us this very morning from beginning up to the very end, even to the point na kami lumisan o umalis sa lugar na ito, Panginoon. Sapagkat ipinangako mo sa iyong salita na iiwan mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito upang magbantay sa bawat isa sa amin. We entrust to you this very hour, O God. We entrust to you this service. Hayaan mo, Panginoon, capture our very hearts. Capture our very essence, O Father. Hayaan mo, O Diyos, ng aming mga puso, ang aming mga buhay ay nakatuon lamang, Panginoon, sa hiwaga ng iyong salita at sa iyong kapahayagan sa umagang ito, sa iyong mga anak na minamahal. Salamat po, Panginoon. We entrust to you everything, and we carefully bring back to you all praises, all glory and thanksgiving. This is our prayer. In the mighty name of Jesus shall we say amen and amen and amen. Praise God, praise God, praise God. Praise the Lord. Sige po, magandang umaga po sa ating Panginoon. Sa bawat isa, makakaupo na po tayo. At sabihin mo sa iyong katabi, I'm glad you're here. Welcome po natin ang banal na spirito sa ating kalagitnaan. And of course, everyone, sabihin mo sa iyong katabi, I'm glad you're here. Ayan, sa kabila pa po. Because God is good. And all the time. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ang naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. At tunay nga pong, let's try to recall, this is the month of April. Ano nga po, anong mensahe po natin? Ano po ang worldwide theme ng Jesus is Lord Church worldwide? Ano nga pong ating tema? Revival, a call to what? Excellent service. Atin pong isigaw lahat. Revival, a call to excellent service. Tanungin mo nga yung katabi, kumusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Ano pong sagot? Ayan, sige po. Tunay nga pong sabi ng leadership ng Jesus Lord Church Worldwide, let me borrow their words doon na nakapost po sa ating Facebook. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Boiling hot. Keep your passion, ano nga po, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill your heart with excitement as you serve Him. This is from Romans chapter 12, verse 11. Ano nga po, sinasabi ng leadership, ito po ang kapahayagan sa ating minamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva down the line. Of course, a word for all of us, Romans 12:11, dapat tayong patuloy na enthusiastic. Ano nga po, ano sabi doon sa enthusiastic sa Tagalog? Tingnan po natin sa Tagalog, itong Romans 12:11. Samahan niyo po ako, Romans 12:11 says, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa.
Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Sabi po doon, oxygen, heat, and fuel are referred to as the fire triangle. Mabubuo daw po o magkakaroon ng, yung mga engineer dito, alam ito, especially the chemist, ano nga po. The fire triangle, if you have the oxygen, the heat, and the fuel. These are important components to ignite and sustain the fire. Kinakailangan daw po sama-sama ang tatlong yan. Oxygen, heat, and fuel. May init, may langis. Ano ang oxygen? May oxygen. Hangin. Ano po? Hangin, init, at langis. Sama-sama para yun daw pong components at masustain ang apoy, ang ningas, ano nga po, sa ating paglilingkod. Remove one and the fire would surely die. Pag nawala po ang isa doon sa tatlong components, sabi po doon, mamamatay daw po ang init, mamamatay ang apoy. Di po ba pagka nga hindi mo pinaypayan, ano nga po, mamamatay ang apoy. Pag wala yung fuel, pag walang langis, mamamatay ang apoy. And parallel to our lives, kapareho po ng ating mga buhay, the fire is excellently serving God as it can also die down if we do not continue to follow the three significant foundations of revival. Sa ating daw din pong paglilingkod, patuloy na paglapit sa ating Panginoon, pagpapagamit sa Kanya, simula nang makilala na Siya, ay kinakailangang three significant foundations of revival are present. These are consecrated life. Sabihin nyo nga po, consecrated life. Loving God passionately. Laksi-laksi po. Loving God passionately. And obeying God unconditionally. Ano daw po yung tatlong ingredients? Una, consecrated life. Sabihin nyo nga po, consecrated life, loving God passionately, and obeying God unconditionally. Yan po yung tatlong foundation or ingredients para ang ating paglilingkod sa Panginoon ay dire-diretso. Ang ating pong katuroan sa umagang ito would focus on obeying God unconditionally. This would be the focus of the Word of God this morning. I was led by the Lord in the book of Habakkuk, chapters 1 to 3, as we are about to celebrate our 34th anniversary. Kailan po ang anniversary ng JLE pa? April 21. Kailan yun? Sa linggo na, sabihin mo sa iyong katabi, see you sa anniversary natin. Ilan ang dadalhin mo? Tanong mo nga. Ilan ang kasama mo? Ano nga po? So ito po, itong ingredients na ito, obeying God unconditionally would be our focus. And I was led by the Lord in the book of Habakkuk, chapter 1 to 3, without preempting the message of our beloved Reverend Pastor Adi Asi, ang atin pong tagapagturo sa araw na yon. The January theme for our anniversary, on the other hand, our 34th, was revealed to Pastor Demson sometime in January pa. Minsan po, nagmi-meeting po kami dito sa Reload of all workers and leaders. And suddenly, sabi ni Pastor, eto na ang pinapasabi ng Diyos. This would be our theme from Habakkuk chapter 3 verse 2. At anong sabi po sa ating theme? Isigaw po natin, O Lord, revive your work in the midst of us. Pwede mo mapakita dyan yung ating anniversary theme? Sabihin nyo nga po, O Lord, revive your work in the midst of us. Yan po yung tema natin for the 34th. Ano nga po? Work, excellent service. Ano nga po? And as we all together study the book of the Habakkuk, etong Habakkuk, 3 chapters lang po yan. Dito po ako nilid ng Lord. Sabi po ang Habakkuk, meaning embrace. Ibig sabihin daw po doon sa word Habakkuk is embrace. It is a beautiful boy's name in Hebrew origin. At sabi po dyan, ito ay Habakkuk, Chabakuk, C-H-A-V-A-Q-Q-U-A,
UQ, meaning embrace. Yun daw po ibig sabihin pala ng Habakuk. Embrace. Sabihin nyo nga po, embrace. Ano po sa Tagalog ang embrace? Yakapin, yakap, yakap. Ano nga po, yakap. And this is a very short book in the Bible. 3 chapters lang po siya. Chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Unlike other prophets, si Habakuk po does not accuse Israel or even speak to the people on God's behalf. Di po ba ang mga propeta, usually, sabi propeta, nagtuturo, nangangaral, ano nga po, kinakausap ang mga tao, ang mga Israelita, sasabihin nila, huwag gawin to, ayan, ano po. Pero kakaiba po pala itong si Habakuk ng aking pag-aralan. Si Habakuk, in his book, Habakuk 1-3, instead of speaking to God's people, to the Israelites, all of his words are addressed to God. Habakuk, all of his words are addressed to God. Sabihin nyo nga po, addressed to God. Yun po si Habakuk. Yun po yung pag-aaralan natin. And just as we are, workers, leaders, members, tayo lahat na nakakilala sa Kanya. Sabi sa tema is excellent service. Sabi sa tema ng 34th anniversary, Lord, show us, revive your works in the midst of us. Sa katotohanan ng ating mga buhay, ano nga po, ang sarap maglingkod. Pag tinanong ko kayo, patataas ang mga kamay nyo, gusto nyong maglingkod. Amen po ba? Sino pong gustong maglingkod sa Panginoon? Pakitaas nga po ng kamay. Bakit? Dahil minamahal natin siya at nakita po natin ang kamangha-manghanyang bagay na ginawa sa ating mga buhay. But true and behold, we have our personal struggles. Amen po ba? Yan yung katotohanan. Na sa ating mga buhay, madami hindi makapaglingkod. Dahil may mga personal struggles. At hindi po exempted ang mga pastors dyan, workers, leaders, even Brother Eddie, you know that. Kahit po inyong lingkod, minsan po sabihin ko kay Pastor Dimson, Daddy, pwede bang wag na muna akong magturo? Sinasabi ko po sa kanya yan, saka na lang. Pero sabi niya, tuloy. Tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. And I believe all of us are in a situation that sometimes these problems, these difficulties, these trials in our lives are trying to hinder us in serving God and giving Him our best. Saka na lang pag nakatapos na ang anak ko. Meron po akong na-share na estudyante ko, sabi sa akin, saka na lang ma'am, pag-retired na ako. Kasi busy sa kanyang trabaho, sa pagpapayaman. Tayo po kaya, ano po kaya ang ating kadahilanan sa Panginoon? Bakit hindi pa tayo nagpapagamit sa Kanya? Nakakilala na naman tayo for so long. Nabanaag na natin kung gaano kabuti ng ating Diyos. At kayang suklian. Hindi pa nga sukli more than ang binibigay niya, di po ba? May isa pong napakagandang awitin. Nireveal po ito ng Lord this morning sa akin. Gusto ko pong hiramin ang mga taga-worship leading team. You may just sit down there. Narinig niyo na po ba yung awiting? Nandito po. Ano bang awitin yun? Sister Dane, sabi nga po doon, kailan pa maglilingkod? Alam niyo po yon, kami po mga taga-80s, 90s, early 90s, alam po namin yung awiting yan, tayo po, nawawala ang aking kodigo. Sabi doon, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Shall we sing that song? One, please. Pwede bang awitin natin yon sa Panginoon? 1, 2, 3. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y
siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yan po yung tanong sa atin ng Panginoon. Yun po yung kanyang tinig sa umagang ito. But the Lord our God so understand each one of us. Kita niya po ang kalalagayan ng bawat isa. Alam niya po na may dinadala tayong mabigat na pasanin. Meron ka bang sakit at karamdaman? O kulang ka sa pinansyal? Kinakailangan mo magtrabaho. Saka na muna, Sister Winnie. Saka na muna, Pastor Dimson. Papatapusin ko muna ang mga anak ko. Yung iba po nagsasabi, magbabayad muna ako ng utang. Pagkatapos kong magbayad ng utang, maglilingkod na ako sa Lord. Pero sabi po sa awiting ito, kung wala na ang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw ay lumipas na, makuha mo po kaya siyang paglingkuran? Yan po yung mensahe ng Panginoon. But this very morning, I hope and I believe, I pray and I believe that Habakkuk chapter 1, chapter 2, and chapter 3 in a nutshell will encourage all of us to step up, to say to God, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Dahil sa walang hanggan ang iyong pag-ibig sa akin. Amen po ba? At gusto po nating itaniyag sa ating mga buhay ang kanyang dakilang pangalan. Habakkuk chapter 1, 2, and 3 ay pinamagatan ko pong www. Sabihin niyo nga po, www. Ano po yan? World Wide Web. Ano nga po? Pero ito po ay napapaloob sa 3 salita na I hope and I believe we will be encouraged as I'm reading the Word. Ako po'y pinalakas ng Panginoon. Number 1 is worry. Sabihin niyo nga po, worry. Number 2 is wait. Sabihin niyo nga po, wait. And number 3, worship. So www. Hahanguin po natin, hihimayin po natin from the book of Habakkuk, from the life of the prophet Habakkuk, worry, wait, and worship. Na kung sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, set aside, gusto natin But let's set aside, sisettle muna ng Panginoon sa ating mga buhay ang mga bagay na ito. Because chapter 1, if you see chapter 1, puntahan po natin ng chapter 1 ng Habakkuk. Chapter 1. Wait lang po. Nawala yung tanda ko. Ayan, sa chapter 1 po, hindi ko po babasahin lahat, pero bibigyan po natin ng emphasis ang some verses here. Let's take a look at chapter 1 verse 2. Sabi po dito, Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa'yo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Verse 3, bakit ang pinakapakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. Kaya't hindi sinusunod ng kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti, ano pat nababaluktot ang katuwiran. Yan po yung katanungan ni Habakkuk. He is so much worried about so many things na kahit siya'y nananalangin, kahit siya'y tumatawag sa Diyos, nagaganap sa kapaligiran ang karahasan, ang kaguluhan. Ano po? The same with us.
The same with us, the same with the situations that we have in life. Pray tayo ng pray. We're praying for our country, the Philippines. We're praying for JIL people. We're praying for Israel. We're praying for Lipa City. We're praying for our respective families. But then these things are happening. Amen po ba? At minsan yung mga bagay na yan, nagiging hadlang bang tawag doon? Para hindi tayo magpatuloy. Nanginginig ang ating mga tuhod sa ating paglilingkod sa Diyos dahil may daladala ka eh. May kabigatan kang daladala. May iniisip ka. You have a burden. Yan po si Habakuk. Madami siyang katalungan sa Panginoon. Hanggang kailan? Tayo po nagtatanong din, hanggang kailan ba ang Pilipinas magkakaganito? Sabi na lang sabi si Brother Eddie, Senator Joel sa Kongreso, sa Senado, na mga bagay patungkol sa Panginoon, that the Philippines should really rise up for Jesus. Pero ang dami pa rin sumisigaw. Diborsyo, annulment, and all these things. Ano po? And Habakkuk in chapter 1 is so worried about these things, about these happenings. And same with us, I believe, minsan po tayo ay may mga worries din sa ating mga buhay. Amen? Ano ba yung daladala mo? Ano ba yung kadahilanan at hindi ka makapaglingkod sa Diyos? Sabi po dito sa worry when we are faced with problems, trials, and difficulties, we worry. Sino bang hindi nag-aalala? Sino bang hindi natatakot? Kung mayroong sakit at karamdaman ng iyong mahal sa buhay. Very recent po, this last week, si Brother Ruben Frane po, yung ating isa sa mga extension coordinators, ay na-ICU, na-operahan. At tunay nga pong hindi kalakas-lakas noon. Ano po? Because pumutok yung kanyang appendix, kumalat na sa buong katawan. But lo and behold, syempre po, nung mag-uusap kami ni Sister Ana, yung wife po niya over the phone, ramdam ko po yung bigat, yung worry sa kanyang buhay. Absorb ko po yun. Siyempre, asawa ka. Ano po? Ako po, makita ko lamang si Pastor Dimson na nahahay po. Kasi pag hindi kumain, pagka nahay po, ganyan, talaga pong sa totoo lang, may kaba, may kutob sa ating mga puso. Ano nga po? And the Lord is here with us. Alam niya ang kalagayan ng iyong puso, kapatid. Alam niya kung paano kanya aahunin sa kalalagayang yan. And just like Habakuk, the prophet Habakuk, sa Lord siya nagsalita, sa Lord siya nagtanong, Panginoon, hanggang kailan? Ikaw ba'y may hinihintay na panalangin? Ganun din? Lord, hanggang kailan mo po tutugunin? Na minsan ikaw ay naiinip na. Tutugunin kaya ako ng Lord? Lord, hanggang kailan? Nadi-discourage ka na? Umiiyak ka na. Yan po yung kalagayan ni Habakuk. At hayaan po natin na kung paano si Habakuk sa chapter 1 ay nangusap sa ating Diyos, nagtanong siya sa kanyang kalalagayan. Binuksan niya ang kanyang puso. He's so much worried about so many things. He's so much worried about the situation at that time. Tayo din po. Buksan natin ang ating mga puso sa ating Diyos. At hayaan po natin na makita niya, malaman niya ang anumang bagabag na nasa ating mga puso sa ngayon. And when we go to chapter 2, let's go to chapter 2, ito po yung sinasabing wait. Maghintay. What a wise move upon the life of Habakuk. Tingnan po natin doon sa chapter 2, beginning verse 1. Ang sabi po ng Panginoon, ito po yung tugon ni Yahweh kay Habakuk when he was asking for such a situation. Ako ay tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko
kung ano ang kaniyang sasabihin sa akin. Wow! At kung ano ang isasagot niya sa aking daing. Praise God. Si Habakuk po, nagbantay, pumunta doon sa ibabaw ng kuta, para ano? Para makinig kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kaniya at kung ano ang isasagot sa kanyang daing. Di po ba chapter 1? A lot of questions in his mind. Si Habakuk, ano nga po? Pero yung chapter 2, a very wise move that he has, siya ay naghintay. Siya ay umakyat sa ibabaw ng kuta. He shut up. Wala nang reklamo. Wala nang tanong. He shut up his mouth and waited to see what God would tell. Tayo po ba marunong tayong maghintay sa tugon ng Panginoon? He was overwhelmed but not overcome. And he took his problem to the Lord and left it there. Ibinigay niya ang kanyang problema, his worriness, his difficulties to God. Believing that the Lord, the God Almighty, will do something great. Tayo po ba sa ating mga buhay ay katulad din ni Habakuk? O kung hindi man, ito po yung itinuturo sa atin ngayon. Let's go down. Let's go to God. Let's shut up our mouth. Let's listen to Him. Because He knows so fully well what is inside our heart. He knows so fully well what is bothering us. What are our apprehensions? What are our difficulties? What are our trials? What are our problems? Tingnan po natin ang verse 2. At ito ang tugon ni Yahweh. I believe this very morning, this is the same word of the Lord for you, my brothers and sisters in Christ. Ang kinin po ninyo ito. At ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. That's why you wait. Hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Sabi sa English version, though it tarry, though it lingers, it shall come. Sabi mo sa iyong katabi, you learn to wait. Maghintay ka. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, maghintay tayo sa Panginoon. Yan po yung number 2. You wait. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Wow! Nung binabasa ko po ito, talaga pong, amen, amen, nangihiyak ko sa Panginoon. Kasi may mga hinihiling din po ako sa Lord. Siyempre, madaming bagay. Pero sinabi niya, tiyak na magaganap. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tiyak na magaganap ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid. You just have to learn to wait. Kalooban ng Diyos ang kagalingan. Amen po ba? Kung kayo may sakit at karamdaman, you learn to wait, you linger on the Lord. A time will come na tunay ngang ikay papagalingin ng Panginoon. Hindi siya nahuhuli. His answer is never delayed. It is always on time. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ang ating Diyos? Kaya mag-intay. Yan po yung number 2 natin. You learn to wait. Ano nga po? The Lord in His remarkable reply told Habakuk that he would handle the situation without delay. Yan po yung nasa verse 3. Relax ka lang. Akong bahala. Siguro worried na si Habakuk. Ano nga, kailan ba Lord, maaayos sa mga bagay na ito? Relax ka lang, akong bahala. Magaganap ang aking pangako sa iyo. Pangawakan po natin ang pangako ng Diyos.
Kinakailangan po nating marinig ang kanyang tinig. Kasi pag hindi po tayo makikinig sa kanya, wala po tayong panghahawakang sinabi niya. Wala po tayong maibabalik sa kanya. Lord, pinangako mo eh. Kasi hindi tayo nakinig. That's why when you wait, you listen. When you wait, you listen. Problema po sa mga Pilipino, tayo po, mga Kristiyano, hirap maghintay. Ano nga po? Hirap maghintay, lalo na yung kung kasama mo ay 1 hour nang late. O di kaya sasakyan, ubos na. Habang-haba ng pila, yung mga pagkapuyahatid namin itong aming mga anak pa Manila, habang-haba ng pila, talaga namang ang hirap maghintay. Ano nga po, natetest yung patience. Nalalaglag ang mga bunga ng mga Kristiyano dahil hindi marunong maghintay. Pero dapat po tayong maghintay. Dahil may pangako ang Diyos. Ano bang iyong hinihintay ngayon, kapatid? Sabi ng Panginoon, hintayin mo, ibibigay ko yan sa iyo sa takdang panahon. Amen? Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? And let's claim His answer to our prayer. Hintay lang. Let's go to the third. Ano po yung third? Worship. So let's go to chapter 3 this time. Dito na po iinog, kaya huwag kayong mawawala sa anniversary. Hindi ko po didiscuss sa inyong mensahe sa anniversary. But then, ano bang tawag dito? It's a caveat, it's more of a prelude to the anniversary. Yung number 3 po sa ating WWW is what? Worship. Si Habakkuk po dito sa chapter 3 ay nagsasabi ng worship. Pinamagatan ko po itong worship. Bakit po? Kasi sabi po dyan, ito po yung verse natin verse 3. Ito ang panalangin ni Propeta Habakkuk. Chapter 3, verse 2. Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo. At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo sa iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Yan po yung panalangin ni Habakkuk. Ito po yung ating theme verse. Ano nga po? Lord, revive your work in the midst of us. Madami nang ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Alam natin yan. The Lord will revive more. Revival. At kinakailangan po kung gusto po nating mabanaag pa ang mga gagawin ng Panginoon simula sa araw na ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik, where we should be excited dahil ang lahat pong kakristyanuhan ay excited na sa pagbalik ng Panginoon. Kung kaya sa pagkakataong ito, this is the time that all of us should be revived. That all of us should be eager to wait for the Lord, to experience the great works of God. Maranasan po natin ang kayang gawin ng Panginoon. Huwag po tayong bibitaw kung tayo nasa kalalagayan that we are worrying so much. Huwag po tayong bibitaw sa Panginoon kasi ano sabi po doon? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang matyaga ay siyang may nilaga. Ganun ba yun? Di po ba? Lagi po sinasabi ni Pastor Dimson, paano kung hindi siya nagpatuloy ng ligaw sa inyong lingkod? Di hindi sana kami nagkaroon ng Pastor Dave, Dane, and Dale. At magkakaroon pa ng mga apo sa banda-banda doon. Kung hindi po ako nakinig sa Panginoon, taken from the book of 2 Samuel, ano nga po? Maghintay. May pangako ang Diyos. Sasabihin natin sa Kanya sa tuwin na, Panginoon, sinabi mo ito, turuan mo po akong maghintay. Kaya po tayo sa ating mga buhay, kung tayo may iniintay na katugunan ng Panginoon, ano man yan, kung siya'y nangako sa Kanyang salita, wag nating itong iiwanan. At sabi po ng Panginoon dito sa ni Habakkuk, dito sa chapter 3, asa na ba ako? We are in the worship. Ang worship po sa chapter 3. So sabi dyan, kung sinabi doon sa chapter 1 na how long, gaano katagal ako mag-iintay, dito naman po sa chapter 3, ang sinabi po ni Habakkuk, O Lord, how great thou art. How long I will wait.
Sa chapter 3, nung siya'y nag-worship na because he learned to wait, how great thou art! Ang buti-buti ng Diyos. Di po ba na-turn around the life of Habakkuk, questioning the situation? Because he was able to learn to wait. Chapter 3, anong nangyari kay Habakkuk? Nagpuri siya sa ating Diyos. He began to worship God. And lo and behold, after that, sunod-sunod na pagpapala. Sunod-sunod na pagkakita at kaningningan ng Diyos ang kanyang nakita. At makikita rin po natin din the foregoing verses dito po sa worship na sinasabi po natin. Tingnan po natin dito sa verse 17. Sabi ni Habakkuk, verse 17, Habakkuk chapter 3:17. Luwalak daw po ako. Bagamat di namumunga ang punong igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam, at walang anihin sa bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. This is the key, verse 18. Mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos ni Yahweh, na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iningingatang ligtas kahit sa kabundukan. Praise God, praise God, praise God. Patuloy na nananalig kahit sa kalagitnaan ng problema, pagsubok o tila baga pag tiningnan ng mga mata, hindi magaganap, hindi mangyayari. Sinabi ng doktor ay ganito, sinabi ng sino man ay ganito, and they are experts. But the word of God is above any pronouncement of anyone. Ang salita ng Diyos ay laging angat sa kayang sabihin at gawin ng sino mang tao, sino mang doktor na nagsabi sa iyo na ganito na lamang ang iyong buhay, na kritikal ang sitwasyon. Sapagkat sabi po dito ni Habakkuk, he learned to worship God. Natuto siyang magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? At paano sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6-8? Sabi din po dito, be anxious for nothing, but in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Sa Tagalog po sinasabi sa ating Diyos, kung hindi tayo makapaglingkod sa Kanya, inaalala natin ang mga bagay na ito. This very moment, this is the Word of God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ninyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Huwag mabalisa. Huwag matakot dahil ang Diyos ay buhay. Going back sa istorya ibabaro ko po si Sister Anna at Sister Ruben, si Brother Ruben, ano nga po? Ngayon po ang kanyang balita sa akin because I asked, tinetext ko po sila araw-araw. Sabi niya, Ate Winnie, aalsin na po yung tubo. Okay na po. Sabi, clear na daw po sa pulmo, clear na daw sa halos lahat. Ano pa, aalsin na ang tubo. I hope and I pray na inalis na yung tubo ngayon. I don't know kung ano na po. Tapos syempre may mga financial pa pong kailangan kasi ang kanila pong bill is nag-over na doon sa HMO coverage. Ano nga po, alam naman natin pag na-ICU, that is that much. Kaya po, ayun, worried din si Sister Anna, ang family, how they will be able to settle. But I believe the Lord is so great. Si Brother Ruben pa, Sister Anna pa, ang pababayaan ng Lord. The word of God for me na binigay ng Lord sa kanila na ibinigay, I forgot the verse, but it's more of ang kanyang lingkod na tapat sa kanya, hindi niya pababayaan, ipamamalas niya ang kanyang dakilang pag-ibig at laging pagpapatagumpayin. Tunay nga pong may pangako ang Diyos sa mag-asawang yon sa kanilang pamilya. And lo and behold, the greatness of God is seen.
sa ating pong anniversary, let's all pray na kasama natin si Brother Ruben. Ang kanya pong mga anak ay nandito pa rin, nagpa-practice and all. Kasama natin silang mag-asawa. Pinamamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang kayang gawin. At hindi po siya pumipili kahit sino man. Kay pastor, manggagawa, worker, leader, member, sa ating mong mga pinagdaraanan, mamamalas ang kaninglingan ng ating Diyos. Just wait. Just wait because the Lord is going to do something. At kung paano po si Habakuk ay ganun, siya ay natutong maghintay sa ating Panginoon. At sa katapos-tapusan ng kaniyang panalangin, siya ay patuloy na nagpupurit, nagbibigay dangal sa ating Panginoon. Nawa po, ang mensahe po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin is trust the Lord no matter what. Amen? Trust the Lord no matter what. Hindi lamang po sa mga nandito ang mensaheng ito. I believe may mga kapatiran po tayo na nasa ating FB Live. This is the word of God for you, brothers and sisters in Christ. Trust the Lord no matter what. Huwag bibigay, magpatuloy. Pag may problema at may pagsubok, lalo pang dumalo. Huwag titigil. Ano nga po? Because this is Habakkuk's message for God's people around the world today. Sa lahat na nakababa sa the book of Habakkuk, trust the Lord no matter what. Sabihin mo sa iyong sarili, I will trust the Lord no matter what. Ako'y magtitiwala sa Diyos anumang mangyari. Amen po. And believers can and must trust in God no matter what. No matter how difficult our circumstances are, gaano man yan kabigat, kaya yan binigay sa'yo, kayang-kaya. Amen. At saka hindi naman ikaw ang magdadala, kasama mo siya. Minsan po sa ating mga buhay, God seems silent. Amen po. Hindi ko naririnig ang boses ng Diyos. Kahit ako'y lumalapit sa Kanya parang, di po ba? Anong Lord, ang tagal. Hindi ko marinig ang iyong tinig. Ano po kaya? Ayun po yung sinabi, you wait. You wait upon the Lord. At kung paano po si Prophet Habakkuk initiated this conversation based on his distress. Lumapit siya sa Panginoon sa kalalagayang he is worried. And he learned to wait because the Lord told him in chapter 2, chapter 3 says, you worship God. At pag magkaganon, natututo tayong maglingkod sa Diyos. Ano mang dalahin natin, ano mang kabigatan, makakapaglingkod tayo sa Panginoon. And when we go back to the verse, to our theme for the month, excellent service, nawa po, masettle ngayon sa ating mga buhay, ano mang worriness, ano mang problema, at magdesisyon tayo na maglingkod sa ating Diyos. Mag-akay ng kaluluwa, especially po, ang mandato po sa atin sa Jesus Lord Church Worldwide is evangelism, church planting, saturation of all barangays. Bakit? Sikita na nga po nating talamak na sa bansang Pilipinas, sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay, ang away, patayan, sigalutan, hiwalayan, lahat ng yan ay nagaganap. The more that the Lord need each one of us. Bawat isa sa atin na magbahagi ng salita ng Diyos. Para sa buong kongregasyon, hindi po ito trabaho at tawag lamang sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga life group leaders. Lahat po tayo na nakakilala sa ating Diyos ay sinasabihan ng ating Panginoon, you go on, tell the people of my word. Tell the people of how great I am. Ayaw po natin maging sakim na tayo lamang nakararanas ng kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Lubos po ang ating kagalakan kung buo nating sambahayan ay kasama nating nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Kung nandoon sa buong pamilya ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, ang pagtutulungan, ang pagpapahanalanginan. That's why hindi po aksidente na ikaw, ako, o sino man sa ating nandirito ngayon ay tinawag ng Panginoon, nakakilala sa Kanya. Sabi dito, balikan natin yung verse, ano nga po, let's go back to our theme.
Ano pong sabi doon? Nawa po, tayo ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Be enthusiastic to serve God. Be enthusiastic to serve the Lord. Keeping your passion towards Him at a boiling hot. Kumukulo. 212. Ano nga po, yun yung thermometer. Yun po yung sinasabing boiling hot, sasabog. Yung passion mo to share the word of God, ay gayon na lamang. Naramdaman niyo po ba, naranasan niyo po ba dahil sa pag-ibig ng Diyos? Minsan, yung mga bagong Kristiyano, kahit sa sasakyan, katabi mo, si Sharon mo. Ano nga po, may dala kang truck, si Sharon mo. Yung iyong kaibigan nasa daan, si Sharon mo. Lagi po tayo maghanap ng oportunidad na makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos. Make sure na lahat ng ating makakausap, kasi ibinigay yan ng Diyos sa araw na ito. Yan po yung ginagawa ko sa aking buhay. Lagi po ang panalangin ko sa Kanya, Lord, give me an opportunity to share your word. At sino mong makausap mo, minsan po, meron po kaming nilakad sa Batangas, may kausap po akong isang kabataan. Sabi ko, paano ko pa i-share dito ang word of God? Hindi naman yun yung topic namin. Ikaw ba, Nig? Pumasok po ang love, courtship, and marriage. Siya pala ay magpapakasal na sa December. So lo and behold, I was able to share the Lord. Sabi ko, unahin mo ang Panginoon at ibibigay sa iyo ng Diyos ang pinakamainam dahil sa Kanyang plano. I was so excited, I was so happy na naibahagi ang salita ng Diyos. Alam niyo po ang kagalakan sa isang nag-share ng Word of God. Alam ko po na ito'y nararanasan ng ating mga, nawala na yung time din ilang minutes na lang, na ating mga humahayo po sa mga barangays. Alam niyo po, kahit pagod na pagod ang mga yan, sila po'y may kagalakan sa kanilang mga puso pagkatapos. Amen po ba? At nais po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay gayon din. Abutin natin ang ating katabi, ang ating kaibigan, ating kakilala, ating kapitbahay. Sa anniversary po natin, yayain po natin sila. Excited po tayong magyaya sa kanila because alam natin, doon tayo nagmula Kahit ikaw nagmimiron lang, ang tawag, nagmimiron lang, pero kikilos at kikilos ang Diyos. At sabi nga po sa ating awitin, kailan ka pa maglilingkod sa ating Panginoon? Ngayon na. And before that, before you say yes to the Lord, hayaan po ng ating Diyos ay isettle muna natin ang ating mga personal concerns, personal worries, difficulties, and learn to wait on God. And when you begin to worship the Lord, pag ikay nagpupuri na, nagbibigay dangal sa Kanyang pangalan, walang puwang ang lahat ng problema, makakapagpatuloy ka sa iyong paglilingkod. Amen po ba? And true enough, dadating po ang anniversary natin, 34. Gusto po natin, gusto ng leadership natin na mapuno ang buong, saan ba ito? Alam niyo po ba kung saan? Sa Recto Gym Event Center, doon po sa may Granha. Ano nga po? I think we are targeting 1,000 people to be there. Nawa po ay magamit ang bawat isa sa atin. Nawa po ang bawat isa sa atin ay gamitin ng Diyos, magdala tayo, 1, 2, 3. Huwag na yung malayo, yung muna iyong kapatid, yung iyong kasama sa bahay, yung iyong kasambahay, dalhin mo rin. Ano nga po? At hayaan po natin kung paano natin nararanasan ang kaningningan ng Diyos, ang kagalakan sa Kanyang presensya, ang pag-asa in the midst of problems and difficulties, just like Habakkuk. Let's learn to worship God. Sapagkat sa kaduluduluhan, katapos-tapusan po nito. The Lord God said in His word, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but will have life everlasting." Doon po sa dulo, magkikita-kita tayo. Kung hindi ka bibigay, kay magpapatuloy, matututong maghintay at mag-worship sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God, praise God. So I hope and I believe as we close, let's continue to trust God no matter what, brothers and sisters in Christ. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. If the book of Habakkuk was able to teach us this very morning, the picture of a prostrated prophet,
Frustrated siya, pero siya'y naghintay at natutong magpuri sa ating Diyos. Hayaan po na isettle ng Diyos muna sa oras na ito ang kalalagayan ng ating mga puso. Pag-alis po natin dito, I believe, papawiin ng Diyos ang lahat ng agam-agam, lahat ng pangamba, at tayo ay magpapagamit sa Kanya dahil minamahal natin siya. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabay tayo po tayo sa oras na ito. And let's sing that song, awitin po natin sa ating Diyos. Ang awiting nagsasabi na siya ang ating kublihan sa bagyo at sikat ng araw. Let's settle that thing first. Para tayo may lakas, para tayo may pag-asa, para tayo may kagalakan na mag-worship sa ating Panginoon. Shall we sing that song? Awitin po natin ito sa ating Panginoon. Let's sing this song. Ikaw ang Diyos, kailan pa man sinasamba, minamahal. Ang pag-ibig mo'y tapat, magpakailan pa man. Papuri ko sa'yo, minsan pa po, buong puso, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, kailan pa man sinasamba, minamahal. Pag-ibig mo'y tapat, magpakailan pa man. Papuri ko sa'yo, iaalay. Ikaw ang aking kublihan sa bagyo at sa sikat ng araw. Matapat ka't lagi maaasahan, Panginoon ka magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, kailan pa man Sing it to God. sinasamba, minamahal. Worship the living God. Pag-ibig mo'y tapat, magpakailan pa man. Papuri ko sa'yo'y iaalay. Ikaw ang aking kublihan sa bagyo at sa sikat ng araw. Matapat ka't lagi maaasahan, Panginoon ka magpakailanman. Ikaw ang aking kublihan Sabihin mo sa iyong Diyos, sa bagyo He is your great, great God. In the midst of problems and in your difficulties, He is true to His word. Panginoon ka magpakailanman. Ikaw ang aking kublihan sa bagyo at sa sikat ng araw. Matapat ka't lagi maaasahan, Panginoon ka Cry out to God. magpakailanman. Cry out to God.
wala na nga iba. Si Jesus, siya ang aking Panginoon. Wala na nga iba, Panginoon. Jesus, Jesus, Jesus. Siya ang hari Lord, I sa habang panahon. Wala na nga iba, wala na nga iba. Si Jesus, siya ang aking Panginoon. Ikaw ang aking kublihan. Yes, Lord. Sa bagyo Yes, Jesus. at sa sikat Kurabalakara, sakarabalakara. matapat ka lagi Kurabalakara, sakarabalakara. maasahan. Sakarababalakara, sakarabalakara, shanti. Balakara, sakarabalakara, balakara, sakarabalakara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ipon mo ko. Sa bagyo at sa sikat Balakara, sakarabalakara. matapat ka lagi maasahan. Panginoon ka magpakailanman. Panginoon ka magpakailanman. Panginoon ka magpakailanman. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam po ng Diyos ang kalalagayan ng bawat isa sa atin sa ngayon. Siya po ang higit na nakakaalam kung anong kabigatan ng iyong daladala. Kung anong panalangin ang sambit ng iyong puso. The Lord our God is so faithful to His promise. Tapat po ang Diyos sa kaniyang pangako. At sinasabi niya, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yes, in anything, in anything. Anong bagay ang iyong naisilapit sa ating Diyos? From A to Z, He would say, I have an answer. May tugon ng Panginoon sa anumang iyong daing. Anumang kabigatan na iyong nararanasan. At patuloy na nagiging hadlang upang hindi ka magkaroon ng kagalakang nagmumula sa Kanya. Upang hindi mo maani ang kagalakang nasa Kanya o kapayapaan na ipinangako ng ating Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. This very morning, the word of the Lord is so clear. Hallelujah, hallelujah. Ano mang dala-dala mo kapatid sa pagpunta sa lugar na ito, kita ng Diyos ang iyong kalalagayan, and He just promised in His word that you just have to wait upon Him, wait upon the Lord, and He will renew your strength. Wait upon Him, though it tarry, it will come. Kung ito may nagtatagal, matuto kang maghintay. And lo and behold, in the midst of problems and difficulties, patuloy kang magpuri sa Kaniyang pangalan. Magpatuloy ang ating buhay. Magpatuloy na mamanaag natin, makita natin ang Kaniyang kaningningan hanggang sa Kaniyang muling pagbabalik. Allow me to pray for each one right now.
Sumunod po kayo sa isang panalangin nagsabing, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. sa iyong dakilang pag-ibig. Naramdaman ko Nararamdaman ko ang iyong pagmamahal. ang iyong pagmamahal. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, inilalapit ko po inilalapit ko po ang aking kabalisahan, ang aking kabalisahan, ang aking problema, ang aking problema, ang aking kinasasangkutan. ang aking kinasasangkutan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, turuan mo po ako turuan mo po ako na makinig sa iyong salita. na makinig sa iyong salita. Mapagpala ng iyong salita. Mapagpala ang iyong salita. Turuan ng iyong salita. Turuan ng iyong salita. At turuan mo po ako Turuan mo po ako na maghintay na maghintay sa iyong katugunan. sa iyong katugunan. Nananampalataya po ako Nananampalataya po na sa aking paghihintay, na sa aking paghihintay, ako'y iyong sasamahan. ako'y iyong sasamahan. Ang banal na spirito, Ang banal na ang spirito, aking kasama, ang aking kasama, hanggang makamtan ko hanggang makamtan ko ang iyong katugunan. ang iyong katugunan. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, pinangangako ko po pinangangako ko na ako'y magpupuri sa iyo. na ako'y magpupuri sa iyo. Ipapahayag ko Ipapahayag ko ang iyong kadakilaan. ang iyong kadakilaan. Magwiwika ako Magwiwika ako ng kaligtasan ng na kaligtasan nagmumula sa iyo. na nagmumula sa iyo. Ibabahagi ko Ibabahagi ang ko katotohanan ang katotohanan. na ang kaligtasan ay sa iyo Ang lamang. kaligtasan na sa iyo lang. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Itala mo po ang aking pangalan Itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng At buhay. hayaan mo po, Panginoon, At hayaan mo hanggang po, sa iyong Panginoon, pagbabalik, na hanggang sa iyong maratnyan pagbabalik, niyo po ako maratnan niyo na po naglilingkod ako, sa iyo naglilingkod sa ng iyo, pinakamainam. ng pinakamainam. Gamitin niyo po Gamitin mo ang po aking nag-iisang buhay ang aking nag-iisang para sa iyong buhay, karangalan. para sa iyong Salamat po, karangalan. Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nananampalataya po ako Nananampalataya po ako na ako'y hindi mo iiwanan. na ako hindi mo Hindi mo iiwan. ako pababayaan. Hindi mo ko pababayaan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita na aming narinig at pinagsalusaluhan sa umagang ito. Ang aming pong dalangin, Panginoon, as we learn from the life of Prophet Habakkuk, kaya mo po, Panginoong, baunin namin sa aming mga buhay hanggang sa iyong muling pagbabalik ang pag-asa ng kaligtasan nagmumula sa iyo, Panginoon. Tuloy nga po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na dumirito ngayon. Kaya mong maranasan po nila, Panginoon, sa lalong madaling panahon, ang katugunan sa kanilang mga dalangin. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, kami sama-samang magpupuri, magbibigay dangal sa iyong dakilang pangalan. And we entrust to you, O Father God, our respective lives. We entrust to you our families. We entrust to you this ministry. Salamat po, Panginoon. Gamitin po ang bawat isa sa amin sa pagpapahayag na iyong salita in the 72 barangays of Lipa, Panginoon. We so declare that Jesus, Lord, over the 72 barangays of Lipa City. And we so declare, Panginoon, that you are Lord over the 34th anniversary of J.I.L. Lipa. Sa lugar na yon, Panginoon, sama-sama kaming mga taga-Lipa, magpupuri at magbibigay dangal sa iyong pangalan dahil kamangha-mangha, Panginoon, ginawa nung una at gagawin pa sa susunod na mga taon. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo, aming Diyos, ng may kataas-taasang papuri, pasasalamat, pagluwalhati ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Shall we say, Amen and Amen and Amen. Praise God, praise God, praise God. Praise God!